ang nakaraang 2024. Talaga man mga kaupak, hindi lang ang politika ang niyanig ng tinatawag nila love or tambalan. Alam niyo mga kaupak, talaga ang pinag-usapan ng mga nakaraang taon, ito ay dahil ngayon ay 2025 na, hindi pa ako sanay. Gusto ko sabihin 2024. So ngayon mga kaupak, ngayon ang pinag-usapan ng nakaraang taon, ang paghiwalay ay talaga naman yumanig at talagang more than pa sa magkaaway ang paghiwalay ng unit team. Ito ang tambalan ng Sara at Bongbong Marcos. Alam niyo mga kapak, grabe yung kanilang pag-aaway sa larangan ng politika. Ay dinaig pa o yung talagang magkaaway silang mortal. Ang mga celebrity natin mga kapak, hindi mga kaupak, ang ating mga celebrity ay talaga naman hindi rin nagpatalo. Kumbaga hindi pa tayo yung mga famous, yung mga hinahangaan ng mga ordinaryong tao katulad natin, humahanga tayo sa kanila, no? Sila. Hindi pa tayo makamove on kay Daniel at Catherine sa kanilang paghiwalay. Itong huling 2023, aba, wala mag-iisang taon. Pinasabog din ang taon kung saan humabol ang Barbie Forteza at Jack Roberto. Ay naku mga kaupak, ang dami na windang. Kumbaga natabunan yung pinag-uusapan na tambalan ni Racal, ni Maris Racal at ni Jenen. Ano? yun kasi medyo na control yun kasi iniisip ng mga tao, ano ba yun sila? Pero hindi ko sila masyado kilala. Ito ay hinahandle ata ng Star Magic, ano. Ito yung kay Maris na kung saan mga kaupak, yung katambal niya ay meron pala ito totoong minamahal. Pero kung mapapanood mo yung kanilang at hindi ka marunong o hindi mo alam yung kalakaran sa showbiz, isipin mo sila talaga. Ito pala ay nauwi sa kumbaga nahulog ang loob sa isa't isa. Pero ito mga kaupak, ako itinanggi ito ng lalaki. Sino ba itong lalaki? Hindi ko kilala. Ano ito, si Jenen? Tama ba? Sa mga nakakakilala, no? So ngayon mga kaupak, syempre pinag-usapan din ang pagkakamabutihang loob ni Shine Cruz at saka ni yung sabong magnet o gimagnet na si Atong Ang. Naku mga kaupak, ay talaga naman. Alam mo, minsan talaga, minsan noong araw, parang tanda ko na. Hindi mga kaupak, dati kasi ang mga naabutan ko, katulad ng mga tiyahin ko, sila ay nililigawan, araw-araw, pupunta yung lalaki, gabi-gabi, may dalang pagkain. Alam mo sa probinsya mga kaupak, hindi uso yung bulaklak, kasi alam mo natin sa probinsya maraming bulaklak. So, sa probinsya kasi, doon ako lumaki. Nakikita ko yung mga tita ko, pagka dinadalaw, tuwing gabi, may dalang pagkain. Yun ang uso doon, no? Pero dito sa Maynila, mga kaupak, yung mga naabutan ko pa, naliligaw, may dala rin bulaklak. Pero sa probinsya, hindi bulaklak, Yun ang pagkakadagisnan ko or baka sa ibang lugar. Pero sa amin mga kaupak, naliligaw yung mga future na magiging tito ko, may dala silang pagkain tulad ng ginataan laing, suman, or bagong mga pagkain, mga ulam, ganyan. So, doon sila, araw-araw yan. So, ang tagal nila sagutin. Halos umaabot ng 2 taon, 3 taon, no? Oh my God. Pero ngayon mga kaupak, alam nyo, ang bilis. Minsan, nag-usap lang kayo kahapon, bukas kayo na. Ganyan, Ang bilis ng pangyayari. Kaya ngayon, mga kaupak, minsan sinasabi nila ng mga nasinauna na ang pag-ibig habang tumatagal tumitibay. Ngayon, dahil sa nababagong panahon, panibagong paniniwala, mga kaupak, hindi na.
Kasi ang dami ng mahaba yung relationship bilang magkaibigan, bilang magkasintahan, bilang mag-live-in. Pero bandang huli, kahit matagal na, minsan marami may ikinasal na. Pero, naku mga kaupak, hindi guarantee na ang isang ang isang relationship ay kung sa haba ng panahon, aba, ayun na ay forever mo na hindi. Nakita nyo si Daniel Padilla, I guess it's more than or more 10 years sila na magkasintahan ni Catherine Bernardo, pero nawala. Dahil meron silang kanya-kanyang maaari paniniwala o meron mga tao nakapaligid sa kanya or hindi nadala sa magandang usapan. Kaya ang nangyari sa haba ng pagsasama nila, nauwi din sa hiwalayan. So, ngayon mga kapak, ganun din naman si Barbie Fortesa, na kung saan si Jack Romero ay kumbaga nagkamabutihan sila, parehas sa silang may pinangangalagaan na image. So ngayon mga kaupak, after 7 years nag-break na rin sila. Nakakalungkot kasi mga kaupak, nasubaybayan ko yan si Fortesa kasi vlogger yan. Minsan nababasa ko si Jack, mahilig yan mag-prank. So akala ko nga nung napanood ko na umiyak si Jack Roberto ay prank lang. Yung pala totoo na. So ngayon mga kapak, so ang pag-ibig talaga hindi niya guarantee na mahaba yung panahon na pinagsamahan ninyo. Yun na yung kumbaga hindi yun yung talagang future mo kasi sabi ng mga sinauna o matatanda, ang pag-ibig daw walang katapat na pera. Hindi mababayaran. Kumbaga yung ginto, yung pag-ibig, yung talagang, yun yung parang gift ni God sa mga tao na talagang iba. Pero ngayon mga kapak, hindi na ganyan. Hindi ko sinasabi na si Atong Ang, kasi si Atong Ang, mga kapak, marami yan, rich yan si Atong Ang, Marami siyang negosyo, marami siyang game, kumbaga mga business o mga pasabong. So, lalo na sa online, So ngayon, si Sunshine Cruz, in fairness naman, kasi Sunshine Cruz, wala naman masama kung umibig siya. Kasi siya naman ay single, wala na sila ni kanyang ex niya. Ngayon, ang nakakagulat lang mga kaupak kasi marami ang nalint o nakasama si Atong Ang. Maski si Gretchen Barreto, Pero ito ay sinasabi na business partner lang. Pero ngayon mga kaupak, inamin. Inamin ni Atong Ang na talagang meron sila special na pagtitinginan ni more than a friend ni Sunshine Cruz. Saka sinabi naman ni Sunshine na masarap naman umibig. Tama, kapag ang pag-ibig ay talagang galing sa puso, ay talagang masarap talaga yan. Pero ngayon mga kaupak, katulad ng sinasabi ng mga sinauna at ng ngayon generation, magkaiba na. Kasi nung araw mga kaupak, ang pag-ibig kahit na anong klase kang tao, kapag ikaw mahirap, inibig ka ng mayaman, ang daming tao na mamangha. Wow, amazing. Like Francis story, parang kakaiba siya, Yung mahirap ka, inibig ka ng mayaman. Kumbaga, down to earth. Kumbaga, okay kasi yun yung parang kumbaga yun yung future mo, yan yung bigay sa ni God. Pero ngayon, mga kaupak, hindi na ganyan. Hindi na yung ngayon, kapag may pera ka, pwede ka magmahal ng marami. Kapag wala kang pera, kahit magandang lalaki ka, kahit hindi ka gandahan ang ugali mo, pag wala kang pera, nga ang pag-ibig mo. Pero tika lang, parang biktima din ako dito. Kasi nga kapag ganyan, ako din yung hindi ko na ililihim, ako rin ay ganyan, ang haba ng pag-ibig na ipinundar ko, ang haba ng yung tinuro sa akin ng magulang na trabaho, bahay, family, tapos simbahan, di ba? Ngayon, nung after all, hindi pala ganyan, hindi pala minsan, yung payo, mabuti. Pero yung reality, na nag-fail din ako, kaya something din ng, nagkaroon din ako ng, nawala din yung unang pamilya ko. Kumbaga, 10 taon din kami mahigit o more. Kasi bago kami nagsama, meron na kami special na pagtitinginan. Pero ganyan talaga ang buhay. Pero ako, nagkaroon ako ng maraming katanungan sa aking sarili. Sabi ko, bakit ako? Wala naman ako ginawang masama. Hindi naman ako, although hindi ako perfecto, tao lang din ako. Gumawa din ako ng masama na parang it's something liar, Pero yun ay para din sa kapakanan ng pamilya ko, hindi pan sarili ko. So ngayon mga kapak, mayroon tayong mga kasabihan, alin ba ang mahalaga?
practical or sundin mo ang puso mo. Sa panahon ngayon mga kaupak, aminin po natin o hindi, mas maganda na yung practical. Kasi sabi nila, ang pag-ibig, hindi nakakain. Kapag ang inibig mo, kahit hindi mo siya masyado mahal or hindi mo mahal, sabihin na natin, pero may pera, mabubuhay ka. Pero ang pag-ibig, hindi ka kaya buhayin kung wala kang makain. Tama naman ang punto. Kaya ngayon naisip ko, bakit ganyan na nangyari sa akin? Tunay naman yung pag-ibig, gumagawa naman ako ng paraan para mabuhay ang pamilya ko. Kasi pala, ang katanungan ko na yun, after ng mahabang panahon, parang nasagot din. Kasi nga mga kaupak, ang pag-ibig pala, kaya ka pala hiniwalay doon sa taong inaakala mo yun ang forever mo dahil gusto pala ni God na mapunta ka sa taong deserving sa pagmamahal ko. parang love story ko na to. Yun, ganun pala yun. So, kumbaga kaya tayo binibigyan ng mga pagsubok o mga pagkakamali. Sabi nga, di ba, yung kanta, Victims of Love, para maintindihan natin kung ano ang meaning ng pag-ibig. Kung ano ang lalim o meaning ng pag-ibig, ano ang kahulugan. Kaya lahat tayo nagkakamali. Pero kapag nagkamali tayo, dapat bumangon at matuto tayo sa mga pagkakamali natin. Ano ba ang mahalaga? Kayo ba kaupak? Ano bang sa palagay nyo ang pangyayari kay Catherine Bernardo? Kay Catherine Bernardo, tsaka kay Daniel Padilla, na ang tagal nila na magkasintahan pero nauwi din sa walayan. Sila ba ay tamang pag-ibig pero maling panahon or maling panahon, tamang pag-ibig, di ba? O ganyan din ba ang pag-iibigan ni Shine Cruz at saka ni Atong Ang, tamang pag-ibig pero maling panahon? Pero siyempre, sino ba naman tayo? Kayo ang humusga. Ganon din nga ba ang kay Barbie Fortesa at Jack Roberto? Alin ba ang sa kanila ang pinag-uusapan? Practical, tamang pag-ibig sa maling panahon? Pero ang mahalaga mga kaupak, ang mga pagkakamali natin ay magiging aral sa mga darating pang panahon para matuto tayo sa ating tulad na lang mga kaupak ng tambalan na kung saan na pinag-usapan din. Ito ay sa pampubliko, ito ang tambalan sa politika na di umano magkaibigan sila matalik, na kung saan tinawag pa ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na apo. Pero ngayon mga kaupak, nasaan na sila? Sila ay nag-break up din bilang public servant. Kasi before election mga kaupak, nag-promise sila na sila yung magtatambal sa isang public o kaya serbisyong pampubliko. Pero ang nangyari mga kapak, wala pa isang taon or 1 year, sila ay nagpatsutsadahan na sa masasamang salita. Dahil mas hindi nila inisip ang kapakanan ng tao, mas inisip nila ang kapakanan ng pansariling interes. So ngayon mga kapak, dapat matutunan sa mga darating taon ang mga